challenge the BP kung tumayo siya sa EDSA o sa isang lugar sa Manila, ito lahat ng mga maliliit na mga grupo, maging malaki ito. At in relation to your question, hindi malayo na yung grupo na hindi political ay sasama na rin kasi ito ang hinaing ng taong bayan. Correct. The focus boy invalid. She has been hitting for the longest time. Ang Sige, briefly lang sir, please. Briefly lang. Briefly. Opo, dahil lahat naman kayo, maganda yung mga sinabi ninyo. Tama po yung panawagan na At by the way sir, anong grupo kayo? ako may kasama, sumasama lang ako sa Ordinary citizen. Opo. Okay, sige. Tama po kasi yung paliwanag ninyo, panawagan kay Vice President. Right po. Walang katulad po yan sa isang bus. Ang bus po, ginawa, isa lang ang manibela, hindi tatlo, hindi dalawa, hindi apat. Kasi, babangga, magkamadidisgrasya pagka maraming ano. Dapat po talaga isa lang ang timon, isa lang ang naglilid. Pangalawa, tama po rin yung sinabi ninyo, hindi tayo nananawagan na ibagsak ng gobyerno. Nandiyan na ang gobyerno, nandiyan na yung struktura, nandiyan na yung mga batas. Ang ating pong pinapanawagan, ang ating nilalabanan yung mga namumuno na walang hiya. At hindi rin natin hinihiling kay Vice President na siya ay manawagan at sabihin sa taong bayan, kagaya ng sinabi ni Senator Amy, na yung kanyang kapatid ay drug addict. Wala po tayong hinihiling na gano'n kay Vice President. Kundi samahan lang niya tayo. Siya yung magiging unifying factor. Salamat po. Maraming salamat sir. At yan po ay boses ng ordinaryong mga mamamayan and we appreciate that. Okay? Magbigay po tayo ng unang buwelo ng mga pagtatanong. From this side, please, para mas mahaba yung aming paliwanag at we can cover other issues. Sige po, brother. Tanong lang sa, kung magkakaroon po ba ng malawakang kilos protesta ng INC, yung grupo po ba ng pagpila ng mamayang Pilipino ay handang makiisa? Of course. Well, unang-una, itong panawagan namin, this is already the end time na nasa kalye kami. Mayroon din mga ibang grupo katulad namin na nasa kalye din sila. Ganon din ang grievance sa gobyerno. Mayroong iba at saka sa Cebu, sa iba pang mga probinsya. Pero kung patak-patak, it's a voice in the wilderness. Pero kung tumayo, I challenge the BP, kung tumayo siya sa EDSA o sa isang lugar sa Manila, ito lahat ng mga maliliit na mga grupo, maging malaki ito. At in relation to your question, hindi malayo na yung grupo na hindi political ay sasama na rin kasi ito ang hinaing ng taong bayan. Correct. We agree. Can you imagine kung makita nila na ang taong bayan ay nandyan na, kasama si BP? Hindi malayo na sasama yun. Kasi kung wala pa nga si BP, sumama na sila. Kaya lang hindi sumama ang taong bayan kasi hindi hinikayat ni BP na sumama. Ngayon, pag nandyan si Vice President, tumayo siya, lahat ng grupo na nanawagan for reform sa gobyerno ay magsama-sama. Hindi malayo na itong mga malalaking organization, whether they may be sect or just social organization, sasama po lahat yan. So, yun po. At galing mismo sa head, yung number 2 man, dito sa isang organization, sa akin personally, Claro. na hindi naman sila kikilos, hindi man sila politiko eh. Pero kung kikilos ang politiko, ang ibig nila sabihin, si Inday Sara, kikilos at nandyan ang taong bayan, kasama sila sa taong bayan. Linaw. Yan ang multitude of people in the street. Yun. Yun po ang mangyayari. Yun. Yes, go ahead, Robin. Ano ba kayo follow-up na? Ay, Comdin Paras. Dahil ngayon medyo mainit talaga si BP Sara, lalo na nasa ano siya ngayon ng impeachment.
paano tayo makakasigurado sa grupo natin na hindi po ma-arresto si VP Sara if in case na siya po ay lumabas sa kalsada? Well, unang-una, mayroon ng impeachment. Mayroon ng possible na mga cases. Si Eric, na-arrest ko ba? 6 na kaso na siya. 6 na kaso na pinahal sa kanya. Maraming beses Saan ang na ipapahal sa sorted kanya? Inciting to sedition? May kulong ba yun? Gansa lang yun. Pero, you deliver to the people, to the Filipino, sasabihin mo sa kanila, magsama-sama tayo, yung kayo dyan sa mga bahay-bahay, natatatakot. Pero galit kayo. At kayo ay biktima ng kabulastugan ni Marcos. Magsama-sama tayo. Hindi kaya kagaya ng pamilya mo. Halimbawa, tatay mo o nanay mo, sinasabi araw-araw, kung tragis naman itong buhay natin, ang mahal-mahal ng ano. Kung sabihin ni Inday Sara, sumama kayo sa amin. Ma'am, sama kami. Lalabas lahat yan. Pero ngayon, hindi lalabas dahil hindi naman siya din tumataya. Walang unified leader na nakikita. Yan ang sinasabi natin. Yun. Kuha mo? Kay Marvin. Sir, follow-up lang po. Paano kaya natin ma-justify sa sambayan ng Pilipino na lumabas si Vice President Inday Sara Duterte? Ngayon po na gumugulong na po yung impeachment trial po. Walang pakialam yun. Wala nang Yung connection yan. impeachment Walang naman, halimbawa, si Marcoleta, example, kakasuhan nila. So ano naman kinalaman ng kaso niya kung manawagan siya against the people na binubulastog yung gobyerno? Wala naman kinalaman yan. The more reason na ipapalabas niya na matapang siya, wala, pakialam ako sa kaso dahil wala namang akong kasalanan, pero may obligasyon ako sa aking mga kasama, ating taong bayan, na i-renounce ko itong gobyerno na ito dahil sobra na kasalanan na ginagawa sa taong bayan. So, the more reason na lalabas siya. Congressman Jing, hindi kaya ang gusto ng tumbok ng talong na yon ay pananaw din ng iba na maapektuhan na parang ginagamit niya ang street rally to defend herself instead of the impeachment na doon siya umarap? Well, the impeachment itself speaks for itself. Manawagan siya o hindi, lalabas din naman ang totoo doon dahil adversarial yan Hostile. Siyempre, may depensa siya, mayroong prosecution Magkaroon man ng trial yan. Anong kinalaman niya kung sasabihin niya na kagaya ngayon, nagsasabi na siya. Nagsasalita Pero na siya. nasa loob siya ng kusina niya. Iba yung magsasabi siya sa kalye, kasama niya yung 50,000 people or 100,000 people. Iba yun kung siya lang mag-isa doon at ini-interview lang siya. Magkaiba yun. Kung makita ng taong bayan na, uy, ang dami kasama ni BP, ay isa lang yung boses nila. There are 200,000 sa isang rally kasama ni BP. Diyan sa kalye, sa EDSA. Di ba magkaiba yun? Maski mag-hearing pa yan ilang beses, that will not change the picture. Kasi iba naman yun, Senado yun ang nag-hearing di ba? Pare, Manny. Yeah. Iba kasi yung konsepto ng Parliament of the Streets at freedom of speech and freedom of expression. Hindi po ito konektado dun sa kaso ng impeachment. Question nga ni BP yan na bogus di ba? Ang depensa niya, di ba, sa answer niya, nakalagay yan na bogus boy, invalid ang articles of impeachment right from the start sa kayong proceedings sa House Committee on Justice. So, iba po yun. Now, let it take care of itself. Meron naman siya mga defense lawyers doon. Now, as a leader naman, well, call niya yan na manindigan siya. In fact, she has been hitting for the longest time. Ang kulang na lang is for her to join the mass of inhabitants and crystallize the issues, gawing mas klaro para sa isa't isa, and then galvanize support. Yung
i-unite. Di ba? Remember, in our history, dalawang babae ang nag-lead in the transition and reformation of our government. Ang una was the late President Corazon C. Aquino. The second is now Pampanga Representative, former President Gloria Macapagal-Arroyo. There may be a third one. And Na babae rin. In times of great crisis sa Pilipinas, usually ang babae ang tumatayo bilang leader natin. It may happen. Ang common doon sa dalawa, kasaysayan, tumaya. Tumaya sila at nanindigan kasama ang taong bayan. I'm just relaying to you Yung punto namin. our history. Di ba?